Isa po sa mga frequently asked questions ay bakit ayaw ng Panginoon na iisa lamang ang lengguwahe sa buong mundo o sa whole world, no? Gayong para hindi na masyadong mahirap, wala nang tinatawag na pagkakawatak-watak o pagkakanya-kanya nga ng lahi. Pumasok din po at sumagiyan sa aking isipan. Maniwala po kayo sa akin, especially nung binabasa ko ang Bible nung mga panahong bago pa lang akong Kristiyano. Ano kaya ang dahilan ng Panginoon? Isa lang po. Isa lang po nakita kong dahilan. Pero itong dahilan na ito ay hindi ko po agad nakuha nung bagong mananampalataya pa lang ako. Isa lang po ang dahilan. Alam niyo po kung ano yon? To depend on Jesus. Alam po ba ninyo ang mangyayari kung ang mga tao ay merong iisang lengguwahe sa buong mundo? Magkakaroon ng pagkakaisa ang mga tao at maiisip ng mga tao na kaya nilang gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan si Jesus, na hindi kailangan ng Panginoong Jesus sa kanilang mga buhay. In fact, the main reason why si Nimrod, ito po yung kanilang pinuno during that time na nakapag-isip na gawin ang Torre ng Babel o yung Tower of Babel, ang kanya pong nasa isip ay para matanyag ang mga tao. Another one na gusto ng mga tao na maging famous, maging tanyag, magiging tanyag tayo. Nasa mind na ng mga tao, yung pagiging famous na yan. Gusto ng tao lahat sumikat, maging famous, manapak ng kapwa. Well, alam po ba ninyo, iyan ang mga bagay na unang pinapalitan ni Jesus kapag ang isang tao ay nakakakilala sa Kanya. Kaya ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus para ito po ay hindi magkaroon ng katuparan? I mean, yung kanila pong pagtatayo ng Babel o ng Torre ng Babel. Ginulo niya ang kanilang mga wika. Kaya nagkaroon ng Kapampangan, nagkaroon ng Ilocano, nagkaroon ng Cebuano, di ba? Nagkaroon ng Chabacano, at kung ano-ano pang wika sa buong mundo. Kaya gusto ko pong sabihin po sa inyo, ang gusto ng Panginoon, kahit ano pa man ang lahi mo, kahit ano pa man ang wika mo, gusto niya sa Kanya lang tayo dumipende. Kasi pag nagkaisa ang mga tao, hindi matutupad yung plano ng kaligtasan. Sapagkat kung masama at masama pala ang nais ni Nimrod, I believe si Nimrod po ay pinamumugaran ni Satanas. Okay? Kung matutupad ang kanyang nais, matutupad ang nais ni Satanas na huwag magkaroon ng redemption ng mga tao. Sapagkat from the start, Satan wants to destroy the plan of God. Yeah. By destroying everything na pwedeng pumunta sa kanyang way. Pero alam po ba ninyo, Jesus is powerful. Jesus is sovereign. Hindi nagtagumpay si Satanas at kailanman hindi magtatagumpay. Ngayon, iba-iba ang wika ng mga tao sa buong mundo. Pero ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo, wala ng Hudyo, wala ng mga Hentil. Lahat ng kay Jesus, iisa po tayo sa pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Kaya kung hindi pa kayo subscriber ng ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful love of Jesus, share His grace, share His peace, and higit sa lahat, share His finished work on the cross. Thank you po, and Jesus truly loves us all.